Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Ako po. Ano ba naman itong teaser ni Direk Daryl Yap? Naku, super excited ang mga tao sa bagong movie ni Direk Daryl Yap. Mga kabibig, itong the ni Pepsi Paloma by Direk Daryl Yap film. Ito kabibig, ito yung pinaka-trending at pinag-uusapan ng maraming netizen na kung saan na parang tawag dito, magiging kamuhi-muhian daw. Kasindak-sindak daw itong mga moving direct Daryl Yap at kagulang-gulantang. Teaser pa lang, parang gusto mo nang manood ng movie ni Direk Daryl Yap. Ito grabe si Direk Daryl Yap maglagay ng teaser ba talagang huy mahuhook ka talaga. Totoo ba ito? 'Di ba? Kaya ang yung iba, sabi ng iba, Vic Soto kinamumuhian dahil sa teaser ng movie ni Direk Daryl Yap. Kinamumuhian nga ba o ito yung movie to open up the real story kung ano talaga ang katotohanan at ang koneksyon ng TVJ sa pangyayari ni Pepsi Paloma. Baka sa movie na ito, dito maliwanagan, dito makikita ng sambayanang Pilipino ang totoong istorya, 'di ba? Sa mundo ng showbiz, mga kabibig. Kaya wag muna tayong mag-judge sa movie na ito ay movie na kung saan ay masisira ang career ng TVJ. Kasi kung talaga masisira ito, kung talaga masisira ang career ng TVJ, I'm sure Direk Daryl Yap really research and search about different, theories, different, dito, truth behind what happened to Pepsi Paloma. Hindi naman agad-agad si Direk Daryl mag-movie lang kasi gusto niyang siraan ang isang tao. Hindi ganun si Direk Daryl Yap. Knowing for the truth si Direk Daryl Yap. Kaya wag agad-agad kayo manghusga na si Direk Daryl Yap kasi ano yan, DDS yan, kasi Duterte yan. Gusto niyang siraan si Vic Soto or si Tito Soto kasi tatakbong senador yan. Gusto talaga nilang hindi makapasok yan paging senador. Ay, grabe naman yung imagination nyo. Movie lang yung Direk Daryl Yap, kinonect mo na sa politika. Huwag ganun, hintayin natin kung ano ang kabuuan ng kwento o kung gustong malaman ang kabuuan ng kwento, manood tayo sa movie ni Direk Daryl Yap na The Chorvanes Ek o Pepsi Paloma. Hindi ko masabi yung word ha kasi baka maano tayo sa YouTube, 'di ba? Teaser pa lang nanggigiliitin na yung iba. Let's all be open-minded, 'di ba? Ito sabi ng isang netizen, at the end, maliliwanagan lang kayong lahat na walang sapat at matibay na ebidensya. Kawawang Pepsi na halongkat na naman. Di ba, mahuhusay naman yung mga artista kaya sure na solid ito. Ang sagot ni Direk Daryl Yap, nood ka tapos ikaw magsabi sarili mong mapahiya ka. So it means talaga may kwento ang movie ni Direk Daryl Yap. Hindi naman itong walang kwenta lang, kung makagawa lang ng movie, basta lang makakuha ng milyones sa takili. Hindi gano'n ang mga movie ni Direk Daryl Yap. May kabuuan, may kwento. Mom, this is so brave. Viva is really talaga ako sa sabi ni Direk Daryl Yap, not a Viva film. So hindi pala Viva film itong Chorvanes Ek o Pepsi Paloma. Ito pa, alam kong merong reserves ang mangyayari kasi nabanggit na mismong kasama sa bahay ni Pepsi Paloma na katalent din niya na inutusan lang si Pepsi na i-accuse si Vic Soto ng manager niyang si Ray de la Cruz. Kaya hindi natuloy ang demanda. I hope tama yung interview niya kay Julius Babaw. Ano na palang interview kay Julius Babaw ni Pepsi Paloma. So, pwede natin tingnan yung interview na yon. So, wag agad-agad natin i-judge Direk Daryl. Sa mga sabi, patay dito, sapul agad. Hindi pa nga sapul na sapul kasi, of course, totoo talagang may nangyari na, tawag dito, allegedly, sabi ni Pepsi Paloma, naghasa sa kanya, yung ganito, ganyan, di ba? This movie will prove that Vic Soto is innocent. Truth will na nagdepensa din kay Direk Daryl Yap, kaabang-abang pa naman
10/10 ang pasabog naman. Ganun talaga si Direk Daryl. Mahilig si Direk Daryl ba ng mga na mahuhook ang tao na talagang, ay, panonoorin kong movie na to Kasi alam mo naman ang mga Pinoy, reality, chismosa tayo. Kaya, ang galing ni Direk Dalyap talaga na kukuha ng atensyon ng mga manonood. Imagine back then, after that, she been very, very close to Vicso Magenta and Oki Caferico. So parang alam ko ng ending ito. Parang sa Made in Malacanang na ang tinukoy, I have a feeling na ang tutukoy na rapist dito ay mga taong totoong nagsamantala, abuse sa kahinaan sa pagkatao ni Pepsi. Uy, maganda ding ideya ni Ron Amion Navarro. Oo nga, no? Makatotoo din ito na ang totoong nagsamantala kay Pepsi Paloma ay yung mga taong nakapaligid sa kanya na yung pagiging inosente niya, inabuso. Walang akong duda doon sa tapang ni Direk Daryl Yap, pero sa kakayanan na bilang direktor, yun ang questionable. Wow, kaloka si Kuloy Koy, iba din ang kayang trip, ha? So, yun mga kabibigay, yun ang talagang Gina played the role of Cheto Solis. Miss Solis was in things beyond Okay Caferico. Ngayon ko lang din napatanto, lagi sa bahay ni at hindi Pepsi. Talaga kung ano-ano. Kaya lagi akong abanger sa mga movie del talaga. Ibang atake, very brave and bold. Ibang movies na blockbuster na puro wala artistic sense, pare-pareho lang plot. Marami din ang humanga sa tapang ni Direk Daryl Yap, mga kabibig. Kung naman talaga matapang talaga si Direk Daryl. Iba ang attack, iba ang style ni Direk Daryl Yap pag gagawa ng movie para makuha lang ng pera. Kung manood ka, na makikita mo talaga na may sense, sabi sa iba, may unod ang iyang mga movie. Nako mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Sabi ng iba, eto na, awayang BBM, awayang DDS at dapat natin versus Vic Soto. Makakalusot kaya ito sa MTRCB? Panoorin ng MTRCB ang whole movie. Hindi naman sa isang teaser lang or sa teaser lang panonoorin ng MTRCB at bigyan na lang, ay hindi pwede ito. The whole movie, they will watch the whole movie, I think. So at lang sila Soto ang magbigay kritik. Maraming kritiko ang manonood sa movie sa MTRCB at never give their judgment. Di ba? Sabi doon, this might be the only time na papabor ako sa pagtutol ni Lala Soto. Hindi dahil fan ako ng TVJ or denier ng Pepsi Paloma case also, no? But pambobobo kasi palabas si Direk Daryl Yap. Kaya ginawa tong movie na to. Sabi na isang netizen. Teka, wait. Ang sabi ng MTRCB, Lala Soto, are you approving this movie against your father, uncle, and uncle's friend? Oh. Halatang demolition job to para kay Vico. Pero nakakainis na walang justice ang case ni Pepsi. Sinong producer? Baka naman balance ang narrative, kaya pwedeng makalusot. Clout lang talaga ang dating, so expect more of this kind of films from him. Next niya, si Maria Teresa Carlson. Tingnan natin kung makalusot siya. Sinasabi ng mga tao. At made up for clout lang daw talaga to clear TVG's reputation. I just saw Coco's interview with Julius Babaw. He asked Pepsi about it and answered that their manager made that up and wasn't true at all. Oh. I don't think he's brave enough para and I don't think that niya ng mga actors sa movie na yan ipapalabas na sila talaga ang mga chumorchorva. For clout lang, yung Daryl Yap na yan. Stop tweeting about him and his work. Wala na sigurong pera. Grabe naman sila makapanglait kay Direk Daryl Yap. Kung walang pera si Direk Daryl Yap, hindi niya makapaglamyera sa ibang bansa, hindi niya makapabili ng mga mamahaling gamit. Ito mga taong bashers, no? Ito pala yung mga walang pera. Ito yung mga sabing, huwag yung bigyan ng clout si Direk Daryl Yap. Ba't kinanood ng teaser ni Direk Daryl Yap kung hindi yung bigyan ng clout? Ba't nag-trending ang teaser ni Direk Daryl Yap kung hindi nyo sabayan yung mga sabi niyo pang clout lang daw si Direk Daryl Yap, kayo
kayo ang may kasalanan. Huwag niyong panoorin ang teaser. Huwag niyong trending ang teaser. Huwag kayong mag-comment sa Direct Dialab. Hindi yan magte-trending. Hindi yan pag-uusapan. Pero chismoso kayo in reality. Kaya pumunta kayo sa page Direct Dialab. Pumunta kayo sa Sentiments kasi naintriga kayo. 'Di ba? Tapos sisiraan niyo pa sa Direct Dialab. Pag-aawan niyo pa ang TVG sa Direct Dialab. Manood muna tayo sa movie, ha? Teaser pa lang, tumaas na yung BP nyo, di ba? So, yun lang kabibiga. Hindi naman ibig sabihin ay pro Direct Dialab ako, pro TVJ. Huwag tayong agad-agad humusga. Yun kasi tayo, agad-agad tayong humusga. O tingnan nyo, agad-agad tayo nabudol. O, di ba? Ilan ba ang nabudol? Big. So kabibig ng ating latest labak-labak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Again, first teaser pa lang yan ni Direct Dialab, tumaas na ang BP mo. How much more second, third, at kung ilan pang teaser ilalabas ni Direct Dialab. Much more kung manood ka ng movie, baka doon mo ma-analyze, ay mali pala yung pag-bash ko ka Direct Dialab. Diba? Tapos tinatawag mo pa si Direct Dialab na kung ano-ano. Maya ka naman. O yun na kabibig. Bye everyone. See you next time.